Hinawak na ng PNP-CIDG ang kontratistang si Curly Discaya matapos maaresto sa kasong malversation kaugnay ng maanumalyang flood control project sa Bulacan. Magbabalita si Mon Gualvez. Mon? Yes, Cheryl, kapapasok lamang ngayon dito sa Bulacan Provincial Jail ng kontraktor na si Curly Discaya matapos ngang ipaaresto ng Malolos Regional Trial Court para sa kasong malversation kaugnay sa maanumalya o sa flood control scandal. Nakasuot pa ng armed support si Curly Discaya nang ilabas sa Senado kaninang umaga. Ito'y matapos siyang operahan noong nakaraang buwan nang maputol daw ang ilang tendon o litid niya sa balikat. Kaya kapansin-pansin na hindi siya pinusasa ng arestuhin ng mga tauhan ng PNP-CIDG bilang konsiderasyon. Bukod kay Discaya, 10 iba pa ang kapwa pinaaresto ng Malolos RTC Branch 20 para sa kasong malversation of public funds dahil sa maanumalyang flood control projects. Maalalang nung nakarang linggo ng sampahan ng ombudsman ng graft at malversation ang 11 sangkot kabilang ang mga dating opisyal at tauhan ng DPWH. Personal pang nagtungo sa Malolos RTC si DILG Secretary John Vic Remulla kanina para siguruhin daw na walang special treatment na ibibigay kay Discaya. Non-bailable ang kasong malversation. Pero git ng abogado ni Curly Discaya, nakatakda pa rin silang maghain ng petition for bail bilang legal remedy. Malungkot din daw ang kanyang kliyente, lalo't tumutulong pa nga raw siya para isiwalat kung sino-sino pang opisyal ng pamahalaan ang sangkot sa katiwalian, pero siya pa raw ang mas ginigipit. Nakahanda nga raw si Curly na pangalanan pa ang mahigit 150 individual o personalidad na may kinalaman sa flood control scandal. Pakinggan natin ang mga pahayag ng ating mga nakausap. Naman tao, di ba? Kasi siya yung nagbigay ng mga pangalan, siya yung nagsiwalat kung ano yung kalakaran sa DPWH. Tapos, ito yung mararanasan niya, di ba? Sino naman ang masaya doon na tao na siyempre, normal mo sa tao na ikaw na nga ang tumutulong sa gobyerno, ikaw pa ang ikukulong ngayon. I did it personally to dispel any doubts na may special treatment ng mga Discaya. Pero kasi mga reports na dahil marami silang kadeal na mga big time na congressman at big time na senator na poprotektahan sila. Cheryl, bukod kay Curly Discaya, may dalawa pang dating tauhan ng DPWH ang kinumit din dito sa Bulacan Provincial Jail. Habang mananatili naman daw sa Cebu, ang misis nitong si Sara Discaya. Mula sa 11 pinaaresto, 2 pa ang nanatiling at large. Kaya naman binibigyan sila ng pagkakataon doon ng CIDG na sumuko na lamang bagamat meron na rin silang mga lead o kumbaga lokasyon ng mga ito para madali nang maaresto. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez.